Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nakidagdag nga itong si Michael dito sa problema ni RJ dahil nakisawsaw ito dito sa pagitan ni RJ at dito ni Carlos Benitez. Nang nasa kalagitnaan nga ng pagtatalo ang mga ito dahil ipinagtanggol lang naman ni RJ ang kanyang anak na si Annalyn dahil sa nagawa nga nilang pinagtutulungan ito. At dito naman na sinabi ni Michael kay RJ na wag daw itong magmalinis kahit kailan ay paipal daw talaga itong si RJ. Kaya hindi niya napigilan itong kanyang sarili na mabigyan ng suntok ni RJ itong si Michael. At dito naman na inawat ni Lynette ang dalawa at pinakalma itong si Michael at ganon din itong si RJ. At maya maya pinaalis na rin ni Lynette itong si RJ. Mas lumala na nga ang sitwasyon ngayon dahil tila magkakampi na nga itong si Carlos Benitez at itong si Michael dahil matagal na pala may galit itong si Michael dito nga kay RJ. Kaya ito naman ang pagkakataong ito nagaganti itong si Michael sa pamamagitan nga dito kay Carlos at ginagamit niya nga itong si Carlos nang sa ganon ay masira itong si RJ dito sa kanyang anak na si Annalyn. Kaya naman nagawang pagtakpan ni Michael ang ginawa ngang kalukuhan dito ni Carlos dito kay RJ na siya nga ang pumukpok sa ulo nito at dahil dito wala naman daw silang maipakitang ebidensya at hindi naman tumitigil itong si RJ na hindi mapapatunayan na ang gumawa nga sa kanya ay walang iba kundi itong si Carlos. Samantala, nasabi nga ng mga kaibigan dito ni Carlos na kung nagbagong buhay na nga ba ito, kung hindi na ba daw ito basagulero dahil sa pagkakakilala nga nila noon ng kanyang kaibigan na masyadong mainitin nga ang ulo nito ni Carlos. At dito nga lilitaw ang kaibigan nito at isisiwalat dito kay Lynette kung anong klaseng tao ba itong si Carlos. At dahil dito kapatid pala ng dating asawa ang tatawag dito kay Lynette upang ipaalam at bigyan ng babala itong si Lynette na wag nang ituloy muna ang pagpapakasal. Baka mararanasan din ni Lynette ang nararanasan ng dating asawa ni Carlos na nagdurusa kaya nasawi ito dahil sa pang-aabuso dito ni Carlos Benitez dahil hindi nga nagiging matino asawa at mainitin nga ang ulo ni Carlos. At ito naman ang napapansin nga dito ni Annalyn dahil unti-unti na nga lumalabas ang tunay na ugali dito ni Carlos Benitez at yun din ang nakikita ni Giselle na sana ay makita ni Lynette bago pa mahuli ang lahat na baka malalaman na lamang ni Lynette ang tunay na ugali nito kapag naikasal na nga siya dito kay Carlos Benitez. At nagbigay nga din ng banta itong si Carlos kay Annalyn na ilang araw na lamang daw ay magiging Mrs. Benitez na nga daw itong si Lynette. Kaya hindi na nga makampante itong si Annalyn ngayon na baka sa bandang huli ay masaktan lamang itong kanyang ina dahil sa pumapayag ito na pakasalan itong si Carlos. Masyado na nga nabulag itong si Lynette dito sa mga matatamis na mga salita ni Carlos Benitez. Kaya naman, kinakailangang makahanap ng matibay na ebidensya itong si Lynette o itong si Annalyn upang mapatunayan dito sa kanyang ina na hindi mabuting tao itong kanyang pakakasalan. Na kung anong klaseng tao ba daw ito dahil sana ikwento nga ni Annalyn dito kay Doc Lendo Navier na tila may kakaiba nga dito kay Carlos. Nagiging mabait ito kapag si Lynette ang kausap kaharap nito kapag siya naman ay masyado siyang pinipersonal at pati nga itong mga kaibigan ni Annalyn ay dinadamay na rin sa galit ni Carlos dito kay Annalyn. Kaya hindi niya ito tinanggap bilang nag-a-apply nga ng bagong trabaho dito sa Eastridge dahil pinalayas na nga ito ni Moira. Kaya magkakaalaman na nga yan dahil baka unti-unti na rin mamulat sa katotohanan itong si Lynette na tama nga ang mga sinasabi ng kanyang anak pati na rin dito nila Giselle. Kaya yan naman po ang ating pakatutukan sa mga susunod na mga episode. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!